Huwag nang ibabalik muli. Ngayon pang naitama ng mali. Mabuhay ka, Mayor Andy! Mayor Andy Mariscotes! Andy Mariscotes! Pangalang tapat sa tungkulin, saksi ang langit at bituin. Sige lang, ituloy sinimulan mo. Pulangi ay pinago mo, ang binigay mo sa amin kahigit. Dama ang alaga at malasakit, sa salapi di ka magbabalik. Dahil ang pulangi ay sa atin, oh! This is LGU Pulangi 107.9. 107.9 LGU Pulangi Radio ni Internet TV. Kauswag nyo kami. Mga impormasyon at dissemination ng bayan. Edukasyon para sa mga kabataan. Balita para sa mga mamamayan. Public service sa mga nangangailangan. Advisory at mga announcement ng lokal na pamahalaan. At mga musika at awitin na magandang pakinggan. Ito nyo lang mapapakinggan sa LGU Pulangi Radio and Internet TV 107.9 Uswag Pulangi. Philippine Standard Time, 28 minutes after 11 o'clock in the morning, brought to you by LGU Pulangi and Mayor Andy Ariola Mariscotes. Napapanahong mga balita sa loob at labas ng bansa. Balita sa tanghali. Sports, showbiz at police report. Balita sa tanghali. Lokal na mga balita sa Bicol at iba pang probinsya. Balita sa tanghali. May dagdag pang ulat panahon. At balita sa Pulangi. Balita sa tanghali. Balita sa tanghali. At narito ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali. Narito na po ang balita sa tanghali ngayong pong araw ng Lunes, April 5, 2021. Balita sa ating bansa, pinakamataas na bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa Pilipinas na itala ngayong Easter Sunday, higit 11,000 bagong kaso. Epekto ng pagbalik ng ECQ sa NCR sa susunod na 2 linggo mararamdaman ayon sa NTF. Ayuda sa NCR Plus, lalarga na. Bayad ng COVID-19 patients sa hospital pinasasagot sa PhilHealth. At balita sa labas ng bansa, Transport Minister ng Taiwan magbibitiw dahil sa nangyaring aksidente. Maharashtra, India, magpapatupad ng matinding restriction dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. At sa police report, 3 miyembro ng Esparo Unit ng NPA timbog. 6 katao arestado sa illegal na tupada sa Camarines Sur. PNP Albay, kinundi na ang pagpapasabog ng NPA noong Black Saturday kung saan 2 katao ang nasugatan. At sa balitang probinsya o balitang Bicol, modos sa pagpapalusot ng mga biyahero sa Camarines Sur na bisto sa border point. 100 COVID-19 cases na itala sa loob lamang ng 1 linggo. 2 border checkpoints na naitalaga o nailatag sa Nabwa, Camarines Sur, nagsisilbing medical assessment area ng mga returning residents, tatagal hanggang April 12. DOH Bicol handang magpadala ng mga medical healthcare workers bilang augmentation sakaling mangangailangan ng tulong ng ang mga hospital sa Metro Manila. Bed capacity ng rehiyon nasa 90% pa.
At sa sports balita, Pinay volleyball star Jaja Santiago inalok na maging naturalized player ng Japan. At sa showbiz balita, JC Mendiola at Luis Manzano kasal na. At sa ulat panahon, nalamin natin sa DOST Pag-asa. Narito ang detalye ng mga balita ngayong pong araw ng Lunes. Mula sa 12,576 kahapon, nakapagtala ngayong linggo ng pagkabuhay na 11,028 na bagong kaso ng coronavirus disease COVID-19 sa bansa. Sa tala ng Department of Health, alas 4 ng hapon, umakyat sa kabuuang 795,051 ang mga tinamaan ng deadly virus sa Pilipinas. Iniulat din ng DOH ang 41,205 na bagong recoveries na siyang pinakamataas na bilang mula na magsimula ang pandemya. Dahil dito, nasa 646,100 na ang bilang ng mga gumaling mula sa COVID na nasa 13,425 naman ang kabuuang bilang ng mga nasawi matapos madagdagan ngayong linggo ng 2. At sa iba pang detalye ng mga balitang nasyonal, maaring abutin pa ng 2 linggo bago maramdaman ang epekto ng unang linggo ng pagbalik ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila at 4 na karatig na probinsya. Ayon kay Dr. Ted Herbusa, National Task Force Against COVID-19 Coronavirus Disease 2019, ang ibinalitang surge ng COVID-19 cases saga ng implementation ng ECQ sa NCR National Capital Region ay hindi real-time. Ginit ni Herbosa na ang napaulat ng mga COVID-19 cases sa nakalipas na linggo kung saan umabot sa mahigit 15,000 ang bilang noon lamang Sabado ay tinamaan ng naturang sakit bago pa man ipinatupad ang ECQ. Lumalabas kasi ang sintomas ng COVID-19 na 4 hanggang 5 araw mula ng kapita ng virus ang isang tao. Kaya naman sinabi ni Herbosa na dapat asahan ng publiko ang bigla ang pagbaba ng kaso na nakamamatay na COVID-19. Samantalang posibleng sa Martes, April 6, o Miyerkules o April 7, matatanggap na ng mga kwalipikadong residente sa NCR Plus na sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na maaari ngayong Lunes maibaba na ng Bureau of Treasury ang pondo sa mga LGU sa loob ng NCR Plus. Niliwanag ni Malaya na minabuti ng pamahalaan at tulong pinansyal ang ipamigay sa mga kwalipikadong residente dahil sa matagal na proseso ang pagdadaanan ng mga LGUs kung basic goods ang ibibigay sa kanila. Kanya, minsanan lamang ibibigay ang financial aid ng 1,000 kada individual, ngunit maximum na 4,000 kada pamilya. Nauna na sinabi ng Department of Budget and Management na halos 22.9 million low-income individuals ang makakatanggap ng 1,000 sa ilalim ng dole-out program ng pamahalaan. Subalit discretion ng mga LGUs kung saan o kung ang ayudang ito ay ibibigay ng in-kind or cash ayon kay Malaya. Samantalang giniit kahapon ng 6 na senador sa Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth na sagutin rin ng bayad ng mga pasyenteng may COVID-19 na pansamantalang nasa mga hospital tents at naghihintay mailipat sa emergency rooms. Sa magkakasamang pahayag, sinabi ni Senator Grace Poe, Nancy Binay, Joel Villanueva, Juan Miguel Migsubere, Sherwin Gatchalian at Sani Angara na dapat maglabas ng guidelines ng PhilHealth tungkol sa pagbabayad sa emergency rooms o pansamantalang tents. Sa kasalukuyan, hindi sagot ng PhilHealth ang bayad sa paggamit ng mga emergency rooms. Sinabi ng 6 na senador na hindi maliit na bagay ang bayarin ng mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19 at hindi dapat maging manhid ang ahensya.
Hindi nila dapat baliwalain ng PhilHealth ang panawagan ng mga pamilya ng mga pasyenteng nakapila sa ER o emergency room. Dinagdag pa ng mga senador na bilang isang korporasyon ng gobyerno, obligasyon ng PhilHealth na magbigay ng solusyon sa gitna ng pandemya. Pinaalala rin ng mga senador na nakasaad sa Section 6 ng Universal Healthcare Act na bawat Pilipino ay dapat may access sa emergency healthcare services. Bayad ng COVID-19 patients sa hospital, tents pinasasagot sa PhilHealth. Samantalang sisimulan na bukas, April 6, 2021, ang ilang local government unit ng Manila, Marikina, Nabutas at Quezon City ang pamamahagi ng cash assistance. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority MMDA Chairman Ben-Hur Habalus, makakatanggap mula 1,000 hanggang 4,000 ang bawat benepisyaryo mula sa nabanggit na mga lugar. Magugunitan naglaan ng gobyerno ng 23 bilyon bilang ayuda sa 22.9 million na residente ng NCR Plus kung saan pinapatupad ang Enhanced Community Quarantine na nagsimula noong Marso 29 at ito ay pinalawig na hanggang April 11. Majority sa mga alkalde na magkasundo rin na ibigay na lamang bilang kasang nasabing ayuda kaysa sa panukalang in-kinds. At balita sa labas ng bansa. Nagdesisyon ng Transport Minister ng Taiwan na bumaba sa pwesto matapos ang madugong aksidente nang magbangga ng dalawang train na kinasawi ng mahigit 50 katao. Ayon kay Transport Minister Lin Chang-lu na agad na itong magbibitiw kapag tuluyan ng natapos ang rescue operations. Naako raw niya ang lahat ng nangyaring aksidente. Bago ang anunsyo nito, kinausap niya ang opisina ni Premier Xu Ching-chang na ito ay magbibitiw sa pwesto dahil sa nasabing kapabayaan. Magugulitang dalawang train ang nagbanggaan ng madiskaril ang isa sa kanila sa Hualien City, Taiwan. May lulang ang nasabing train ng kabuuang 500 na pasahero. Sinimula na ng Maharashtra, India ang mahigpit na restriction dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Magpapatupad ng curfew sa nasabing estado sa isasailalim dito o isasailalim din ito sa full lockdown sa pagdating sa weekends. Itong nakarang araw lamang ay nagtala sila ng 93,249 ang India kung saan mahigit sa kalahati ng nasabing bilang ay mula sa Maharashtra. Ito na rin niya ang pinakamalaking bilang ng naitala mula pa noong kalagitnaan ng September. Pinaimbestiga din ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang lugar sa mga eksperto kung bakit naging ganun na lamang ang pagdami ng kaso ng COVID-19. At sa police report, kalabuso ang tatlong kasapi ng Isparo Unit ng New People's Army matapos na masakote na ginawang intelligence drive-in operation ng mga pulis at sundalo sa barangay Pinamburhan sa bayang ito ng Mubu Masbate. Inilalang mga naaresto na sina Larry Masamuk alias Ka Ardel, 38 anyos, Alec Cos Jr. alias Cadenes, 47 anyos at Ariel Cos, 42 anyos, pawang kasapi ng larangang doon ng Kipi-4 ng NPA Masbate at residente ng barangay Tugawi. Sa ulat, alas 7:30 ng umaga na magkasamang nagsagawa ng operasyon sa lugar ng mga kasapi ng 96 Military Intelligence Company, 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army, Philippine Regional Intelligence Unit, Regional Intelligence Division 5, 1st Provincial Mobile Force Company, Masbate City Police at Mobo Police nang masalubong nila ang tatlo. Dinanlaban pa ang mga suspect nang maunahan sila ng mga otoridad at matutukan ng baril. Nakuha sa tatlo ang isang kalibre 45 baril, mga bala, isang granada, ice pick at mga subversibong dokumento.
Hinala ng mga otoridad na may mga bagong itutumba ang 3 sa bayan ng Mubo, Masbate. Nasa 6 katao ang naaresto ng mga otoridad matapos isinagawang anti-illegal cockfighting operation sa Barangay Salvacion, Kigatos, Nabua, Camarines Sur. Nilalang mga suspect na sina Galix Pabia, Job Dasa, Felix Gabarda, Lolito Gamban, Martin Talisay, Joan Pisuelo, pawang residente ng nasabing bayan. Sa nakalap na ayon sa investigasyong, na-recover dito ang ilang ang 5 patay na panabong na manok kagamitan sa pagsabog at bit money na abot naman sa 4,200 pesos. Samantalang bukod dito, marami ring naiwang paris ng tsinela sa lugar na pinangyarihan ng pinaniniwala ang pagmamayari ng ibang residenteng nakatakas. At sa balitang probinsya o balitang Bicol, inundi na ng Albay Provincial Office ang pagpapasabog ng hinahinalang improvised explosive device ng pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army na ikinasugat ng 2 sibilyan sa Purok 5, Barangay Alyang sa lungsod ng Ligao noong nakaraang Sabado. Nakilala ang biktima na sina Jesus Pasikit ng Barangay Paolba, isang 15 anyos na residente sa nasabing lungsod. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Pasikit, ay sakay ng kanyang tricycle patungo sa Ligao City proper mula sa Piuduran nang bigla na lamang sumabog ang IED sa kanyang bahagi ng kalsada. Agad namang naisugod sa malapit na pagamutan ng mga biktima matapos na magtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Sa ngayon, inaalam pa rin ang pagkakakilanlan ng mga NPA na nasa likod ng naturang pagpapasabog. Kung babalikan nung nakaraang linggo ay nanawagan ng Albay PPO sa mga miyembro ng Communist Terrorist Group or New People's Army na gawing tahimik ang pag-obserba ng Semana Santa. Samantalang nabisto ng Land Transportation Office Bicol at Incident Management Team ng Camarines Sur ang modus na nagpapalusot ng mga biyahero. Ayon sa LTO Bicol, pinabababa sa Tagkawayan, Quezon, tapos isasakay na lamang sa van na makalampas border control points. Sa nakuhang video na ibinahagi ng LTO Assistant Regional Director Vince Nato nitong kahapon na linggo, hindi akalain na essential lamang ang container van, yun pala mga pasaherong nagsisiksikan. Kinumpirma naman ng PNP na nagpapatuloy ang investigasyon katuwang LTO upang mapanagot ang mga responsable sa modus katuwang ang LTO upang samantalang habang isinusulat ang balitang ito, hindi na madetermina kung saan eksaktong ibinaba at lumipat ng van ng mga pasahero. Pinahayag ni Delgado Chief Police Police Captain Emilio Dichuso Jr., nagpulong sila ng IMT at mahigpit pa rin o mahigpit palalo sa mga van at delivery van na posibleng anyang pabuksan kapag dumaraan. Samantalang 100 ang COVID cases na naitala sa Camarines Sur sa loob lamang ng isang linggo mula March 29 hanggang April 4, 2021. 37 sa mga ito ay early detected sa Delgado border points. Rapid antigen swab testing base na rin sa record ng Environment, Disaster Management and Emergency Response Office. Kahapon, sumampa na sa 1,490 ang cumulative cases sa probinsya at 180 rito ay aktibo.
Samantalang handa na umano ang Department of Health DOH Bicol na magpadala ng mga medical workers bilang augmentation sakaling kailanganin ng mga hospital sa National Capital Region o NCR. Ito ang inihayag ni Dr. Lulu Santiago, ang COVID-19 coordinator ng ahensya. Ayon kay Santiago, hindi nararapat ang pagpapadala ng paglilipat sa ibang rehiyon o lugar ng isang mayroon COVID-19 patient dahil maaari umano magkaroon ng exposure ng mga ito. Kanya, mas nanaisin pa mga ito na magpadala na lamang ng mga healthcare worker kaysa ilipat ang mayroon COVID-19 patient sa hospital. Hindi rin advisable ang pag-transport sa COVID patient dahil sa posible na magkaroon ng hawaan ng mga ito. Ayon sa DOH, nasa 90% available bed capacity ang mga hospital sa buong Bicol Region. Samantalang aabot lang sa 10% ang nagagamit para sa mga COVID-19 patient mula sa pribado hanggang pampublikong hospital sa nasabing riyon. Sa iba pang detalye ng mga balitang probinsya o balitang Bicol, hindi pa napag-uusapan ng Sangguniang Panlalawigan Provincial Tourism Office ng Albay ang pagsasara ng mga tourist destinations sa lalawigan sa kabila ng muling pagsirit ng COVID-19 cases sa Bicol at sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang hinihayag ni Dorothy Collie, ang head ng Provincial Tourism Office sa nasabing lalawigan. Ayon kay Collie, naglabas ng ordinansa ang Sangguniang Panlalawigan kaugnay ng mga pinapatupad na protocols sa mga tourist destinations at maging ang mga turista bilang bahagi rin ng pag-iingat kontra COVID-19. Kabilang sa pinapasunod ang 50% capacity, pagpapaalala ng mga sa mga turista na pagsusuot ng face mask, social distancing at paglalagay ng Albay Get Pass. Habang ang travelers naman ang no face mask, no entry. Umasa ang opisyal na susunod ng mga travelers at mga tourist destination na ipapatupad ng Sangguniang Panlalawigan at Provincial Tourism Office laban sa COVID-19. At sa sports balita, inalok si Pilipina volleyball star Jaja Santiago ng kupunan ng Japan na maging naturalized player nila. Ayon sa 25 anyos na middle blocker na mula po noon ay pinili na niya ang Japanese team na Saitama Ahiyo Medics. Paliwanag niya na may mga alok ang ibang bansa na maglaro sa kanilang kupunan gaya ng Turkey, China, subalit dahil sa COVID-19 pandemic ay kanya na itong tinanggihan. Dagdag pa nito na sinabihan siya ni coach o ng coach ng kupunan na si Antonio Marcos na may magandang plano sa kanya ang kupunan. Sakaling maging naturalized player na ito ay magkakapaglaro na siya bilang lokal sa nasabing liga. Kasalukuyan ay nakatutok ito ngayon sa paglalaro sa Premier Volleyball Leagues. At sa showbiz balita, inulat ni na Luis Manzano at Jessie Minjula ang mundo ng local showbiz matapos na i-anunsyo na sila ay kasal na. Sa kanyang social media account, inanunsyo ng aktris na noong Pebrero ngayon taon na isagawa ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Hindi naman binanggit ng dalawa kung saan lugar nangyari ang kasal. Ilan sa mga dumalo ay ang mga magulang ni na Luis na sina Edo Manzano, Vilma Santos Recto, ganun din sina Senator Ralph Recto at ang anak nitong si Ryan Recto. Matalang alamin natin ng lagay ng panahon. Magandang umaga, Pag-asa. Magandang umaga po. Para naman sa ating weather update ngayong araw ng Lunes, April 5, 2021.
At sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakakaapekto itong ating pong northeasterly wind flow dito nga sa Luzon at Kabisayaan. Kaya't malaking bahagi po ng ating bansa ay patuloy na makakaranas ng maliwalas na panahon na may mga pulupulong mga mahinang pag-ulan. At sa kasalukuyan, meron man tayong binabantasang isang low pressure area. Ito po ay nasa layong 1,260 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Ang nasabing low pressure area ay mababa naman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo at sa kasalukuyan ay wala naman direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. At para naman po sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, dahil pa rin nga sa epekto ng ating northeasterly wind flow, ay patuloy namang mararanasan po ang maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahinang pag-ulan dito po sa Batanes at gayon na rin po sa probinsya ng Cagayan. At samantala, dito naman po sa nalalabing bahagi po ng Luzon, magkakaroon tayo ng maliwalas na panahon at asahan pa rin ang posibleng pagkakaroon ng mga pulupulong mahinang pag-ulan, lalo na po sa silangang bahagi nito dahil nga po pa rin sa ating northeasterly wind flow. At para mo po sa ating mga temperatura, asahan pa rin po na mataas ang temperatura natin, posibleng pinakamataas nating temperatura dito po sa Tugigaraw, sa Metro Manila at sa Calayan Island, posible pong umabot sa 34 degrees Celsius. Kaya't para sa ating mga kababayan na may mga planong mga lakad sa araw na to ay magdala po tayo ng mga payong at yan po ipanangga pa rin natin sa init ng araw dahil nga po medyo may kataasan ng ating temperatura dito higit lalo sa Metro Manila. Sa lawag naman ay ang ating temperatura maglalaro po sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Gayon na rin sa Legazpi City, 25 hanggang 32 degrees Celsius at sa Puerto Princesa. Dito naman po sa Tagaytay, ang ating temperatura maglalaro sa pagitan ng 21 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 15 hanggang 25 degrees Celsius. At sa Tagaytay, asahan naman ang temperatura maglalaro po sa pagitan ng 20 hanggang 30 degrees Celsius. At dumako naman po tayo dito sa Kabisayaan. Patuloy namang mararanasan po ang maaliwalas na panahon dito sa buong Kabisayaan. Mababa po ang tsansa ng mga pag-ulan. At ang ating temperatura ay pinakamataas, posibleng umabot po sa 32 degrees dito po sa Iloilo at sa Tacloban City. Samantala sa Cebu City, ang ating temperatura maglalaro naman sa pagitan ng 26 hanggang 31 degrees Celsius. At dumako naman po tayo dito sa Mindanao. Patuloy pa rin mararanasan po sa buong Mindanao. Maliwalas na panahon, subalit mainit malisangan. At pagdating po ng hapon at gabi ay posible yung tinatawag nating mga isolated thunderstorms. At muli paalala dahil medyo may kataasan ang ating mga temperatura dito po sa Zamboanga at sa Davao City. Posible pong umabot ng 34 degrees Celsius. Kung kayo po ay may mga lakad at kayo lalabas ng mga bahay natin ay magdala po tayo ng mga panangga sa init ng araw at gayon na rin sa posibleng nga pong mga pag-ulan, magdala po tayo ng mga payong at magdala rin tayo ng mga inumin dahil medyo may kainitan ng ating panahon. So para hindi po tayo na-dehydrate ay magdala po tayo ng mga tubig na inumin. At para naman po sa ating mga mangisda at dumako naman po tayo sa ating karagatan, dito po sa Hilagang Luzon, ang ating karagatan ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Wala po tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan. Ligtas sila makakapalaot sa mabaybaying dagat po ng ating bansa. Subalit paalala, ibayang ingat po dahil nga po ang karagatan natin dito sa Hilagang Luzon magiging banayad hanggang sa maalon po, magiging katamtaman hanggang sa maalon po ang ating karagatan. Samantala sa nalalaping bahagi naman po ay magiging banayad hanggang sa katamtaman po ang pag-aalon ng ating mga karagatan.
At Sir Minu Mendoza ng DOST Pagasa Weather Specialist. Yan mga kauswag ang lagay ng ating panahon sa loob ng 24 oras. At yan ang kalipunan ng mga balita ngayon pong araw ng Lunes, April 5, 2021. At sa atin yan ang LGU Pulangi at ni Mayor Andy Ariola Mariscotes. Samantalang happy listening sa ating mga kauswag. Sa ating FB Live kay Darlene Ritanan and kay Ma'am Coring Santillan. Kay Tinay Antisarion, sabi dito, good morning po Sir Brocap. Good morning din po sa inyo. And kay Romlin Ariola, good morning po Brocap. Pabati po ng happy birthday kay Gigi Binosa. Pa-shoutout po sa family Ariola, family Madrilejos, family Binosa, family Luya, family Lagrimas, family Saragosa. Salamat po, Broca. Yan, happy birthday po kay Gigi Binosa. Kay Ma'am Agnes Lanzuela, magandang tanghali po SM Broca. Happy lunchtime po. Okay, kay Star Legion ng Partido area. Sabi dito, newscaster talaga si Don Piolo. God bless. Yan, kumusta sa inyo dyan sa Partido area? And kay Merinor Tolio Sanyo sa Happy Monday, Broca. Kay Sir Manny Salcedo. And kay former Barangay Captain Dexter Salinil ng Barangay Apad, listening Pade. Kay Ati Susan Martinez and kay Jonah Bitara Tuangki. And kay Papsi ng Puwasa. Thank you for listening, Papsi. Kumusta ang aking hipag dyan sa Puwasa? Kay Sir Melvin Rodolfo. At kay Awad Al-Agawa ng Barangay Basud. Sa aking anak kay Kim, happy listening anak. Maraming pong salamat. Happy lunchtime everyone. Abangan po ang susunod na programang Alaga at Malasakit. Mga kasama natin dyan ang Diwata ng Kagubatan, Digishe Buates. Susunod na yan. Maraming pong salamat. Stay safe mga kauswag. And mabuhay po tayo lahat. Mabalos. This is LGU Pulangi 107.9. So 107.9 Ika.